May highly enriched uranium na tayo. Kukunin natin ito pero hindi natin kailangan at ayaw natin. Malamang sisirain natin pagkatapos makuha at hindi natin hahayaan mapasa kanila. Noong ika-21 ng Mayo, 2026, umupo si Trump sa Oval Office at sinabi ang sumusunod. Hindi natin hahayaang manatili sa Iran ang uranium na yon. Kukunin natin at malamang sisirain natin lahat pagkatapos. Isa lang itong pangungusap pero napakabigat nito. Lalong nagiging malinaw na ang pagsasara ng Strait of Hormuz ang pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng Iran. Sa loob ng wala pang 3 buwan, ang bansang nagbanta sa buong mundo ay nauwi sa isang mesa ng negosasyon. Ngayon, pinag-uusapan na nilang isuko ang pinakamahalagang yaman nila, ang programang nuklear na inabot ng 40 taon para buuin ng mga reaktor, sentrifuga at enriched uranium sapat para sa hanggang 10 bomba. Hindi humihingi si Trump kundi nagdedemanda siya at nauubos na ang oras. Ang nangyayari sa mismong sandaling ito at ang nakataya ngayon ay isa sa pinakamainit na kwento ng mga nagdaang panahon. Bakit? Ang hinihingi ni Trump ay hindi basta-basta. Hinihiling niya na ibigay ng Iran ang puso ng kanilang nuclear program. Ang bagay na yon ay itinayo ng rehimen sa loob ng mga dekada, palihim sa buong mundo, sinuway ang mga parusa, sinuway ang mga inspeksyon, sinuway ang Estados Unidos. At alam mo ba kung ano ang sinabi ng Iran? Isang mariing hindi. At para maintindihan kung bakit napakalala ng hindi na yan, kailangan mong maintindihan kung ano talaga ang pinag-uusapan sa negosasyon. Dahil ang mga detalye ng negosasyong ito ay mas konkreto kaysa sa iniisip ng karamihan ng tao. Gustong Estados Unidos na ipadala ng Iran ang lahat ng uranium palabas ng bansa, mas maganda kung sa mismong Estados Unidos mapunta. Tumanggi ang Iran, kompromiso ang panukalang nasa mesa ngayon. Bahagi ng uranium ay papadala sa isang ikatlong bansa at ang natitira ay didiluhin sa loob mismo ng Iran sa ilalim ng internasyonal na superbisyon. Eksaktong ganitong deadlock ang naging dahilan ng pagkabigo ng pag-uusap ng pangalawang Pangulo ng Amerika at ng Iran sa Pakistan noong nakaraang buwan. Pero may iba pa. Iginit ng Estados Unidos na itigil ng Iran ng tuluyan ang pagpayaman ng uranium sa loob ng 20 taon. 5 taon ang kontraproposta ng Iran. Patuloy sinusubukan ng mga tagapamagitan na palitin ang agwat na ito. At may pera rin nakataya dito. Napag-usapan pa ng Estados Unidos ang isang kasunduan na $20 bilyong kapalit ng uranium. Ang alok ng Amerika para sa mga makataong pagbili ay 6 na bilyon. Humingi ang Iran ng 27 bilyon. Ibig sabihin, hindi ito madaling negosasyon. Isa itong hilahan ng lubid na may malalaking numero, mga imposibleng deadline. At uranium na, di alam kung saan talaga mapupunta. Ang International Atomic Energy Agency na siyang ahensya ng United Nations na responsable sa pagmamanman ng mga nuclear program sa buong mundo, tinataya na ang Iran ay may halos 441 kilo ng highly enriched uranium ngayon. Alam mo ba kung nasaan ang uranium na yan? Sinasabi ng lahat ng palatandaan na nakaimbak ito sa mga lagusang nasa ilalim ng lupa sa Isfahan, gitna ng Iran. Nahuli ng satellite cameras ang mga truck na may dalang 18 container pumapasok sa mga lagusa ngayon bago magsimula ang digmaan. Simula noon, walang nakumpirma kung ano ang laman nito. Maaring mukhang abstrakto ang 441 kilo pero sapat na itong materyales para wasakin ang hanggang 10 lungsod. At tinatayang kaya ng bansa na gumawa ng materyales para sa isang bomba bawat buwan. Parang ito ang sigurong buhay ng rehimen. Ang bagong kataas-taasang leader ng Iran na pumalit kay Khamenei matapos siyang mamatay sa simulan ng labanan ay agad naglabas ng kautusan. Hindi lalabas ng bansa ang uranium, hindi ito ipapasa kaninuman. 2 panig, magkasalungat na posisyon at isang negosasyon na nasa bingit ng panganib.
Pero habang lahat ay pinag-uusapan ang uranium, may tahimik na nangyari nitong mga nakaraang araw na nagbago ng takbo ng laro. Noong nakaraang linggo, kinansela ni Trump ang mga planadong pag-atakeng militar na dapat magaganap noong Martes. Ang dahilan? May seryosong negosasyon na isinasagawa. Ang mga negosasyon ay pinamamagitanan ng Pakistan. Isang bansa na naging pangunahing daan ng diplomasya sa pagitan ng gobyerno ng Amerika at ng gobyerno ng Iran. Ang Rusya sa katunayan ay nag-alok na mag-imbak ng uranium ng Iran bilang bahagi ng isang kasunduan. Pero hanggang ngayon, wala pang napagkasunduan. Kinabukasan, idineklara ni Trump na ang Estados Unidos ay nasa huling yugto na ng isang kasunduan sa Iran. Huling yugto. Pagkatapos ng mga buwan ng bigmaan, ng mga blockade ng Iran na sinubukan ang lahat para makalaban, pero sa pagkakataong ito, mukhang may nagbago. Nagsimulang huminga ang kipot. At ang uranium ang naging tanging totoong hadlang sa pagitan ng Iran at ng isang kasunduan. Noong ika-20 ng Mayo, may nangyaring hindi pa nakikita mula nung nagsimula ang labanan. Isang super petrolier mula sa Timog Korea ang tumawid sa kipot ng Hormuz. Mag-isa. Sa isang koridor na hanggang ilang linggo lang ang nakalipas ay isang sona ng digmaan kung saan ang mga barko ay inatake, dinakip at iniwan. Dalawang super petrolier na Tsino ang tumawid kasabay nito. Nagtalang presyo ng langis ng pinakamalaking pagbagsak sa mahigit isang buwan dahil lang sa balitang ito at mahalaga rin ito para sa iyo. Kapag bumaba ang presyo ng langis sa ibang bansa ngayon, naapektuhan din ang presyo ng gasolina dito. Pero hindi pa talaga bukas ang kipot. Ang trapiko ay nananatiling mas mababa pa rin kaysa sa normal. Aktibo pa rin ang kontroladong sona ng Iran. Umabot pa sila sa paniningil ng toll sa mga barko para makadaan gamit ang Bitcoin. Tama yan. Pero ang usapin tungkol sa uranium ay nananatiling walang sagot. Ngayon, alam ko na marami ang nagtatanong sa ganitong mga pagkakataon, bakit hindi na lang ibigay ng Iran ang uranium? Mukhang halata naman, di ba? Ang sagot sa tanong na yan ay mas madilim kaysa sa inaakala. Isipin mo ito, kung ikaw si Iran, ibibigay mo ba? Alam ni Iran ang mangyayari kapag ibinigay niya ang uranium. Kung wala ito, mawawala sa rehimen ang tanging dahilan na pumipigil sa isang tuluyang pag-atake. Kapag meron ito, magdadalawang isip ang kahit anong bansa bago lumampas sa limitasyon. May malinaw na dahilan ang rehimen sa pagpapanatili ng posisyong ito. Isipin mo ang Hilagang Korea. Si Kim Jong-un ay gumawa ng sarili niyang bomba. At hanggang ngayon, walang nangahas na galawin siya. Natutunan ng Iran ang aral na yan. Dahil kung walang uranium, mawawala sa rehimen ang nag-iisang panangga na meron pa sila. At alam nito na kapag nawala iyon, maaari na itong sumunod na bumagsak. Ang pagsuko ng uranium para sa Iran ay halos katumbas ng pagpirma sa sarili nilang sentensya. Alam ni Trump yan at hindi siya umatras. At sa puntong ito, mahirap hindi sang-ayunan ang layunin niya. Ang Iran na may sapat na uranium para 10 bombang nuklear at isang hakbang na lang mula sa antas na pang-armas ay hindi isang problemang madaling balewalain. Isa itong tunay na red line. At dito tayo dumating sa mahalagang punto. Ang tanong na alam kong tinatanong mo sa sarili mo ngayon, ano kaya ang mangyayari? Ganito, may 200 sa unahan. Sa una, nakakahanap ang Iran ng daang palabas sa pamamagitan ng negosasyon. Isinusuko nila ang bahagi ng uranium. Tinatanggap nila ang internasyonal na superbisyon. Nakakakuha sila ng kahit kaunting garantiyang panseguridad bilang kapalit. Bubuksan na ang kipot at muling dadaloy ang langis. At ang mundo ay nakakahinga ng mas magaan, tumataas ang mga merkado. At ang Iran na wala ng uranium, tuluyan nang nawala ng natitirang alas. Sa pangalawang landas, natigil ang mga negosasyon. Lumipas ang deadline. Nagpasya si Trump na hindi na siya uurong. Bumalik ang mga pag-atake. Sa pagkakataong ito, walang tagdang oras kung kailan ito titigil.
Hindi pa natin tiyak kung ano ang mangyayari. Malinaw ang layunin, pero hindi tiyak ang landas. Ang sagot ng Iran sa mga susunod na araw ang mantatakda ng susunod na mangyayari. Sa palagay mo, bibigay ba ang Iran? O susugal ba ang Iran sa panibagong pag-atake? Ilagay sa mga komento. Gusto kong malaman ang iniisip mo. At kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito para maintindihan ang nangyayari, ibahagi mo ito sa iba na kailangan ding malaman ito. Hanggang sa susunod.